sir. Morning. Morning. Isang magandang araw mga amo. Paano ba ang gagawin mo kapag nakasalubong ka ng pusa sa daan? First, don't panic. It's organic. Siyempre, ang unang reaction mo ay magpapanik. Pero kapag may dala kang powerful breeds kagaya ng mga dala ko, panic is not an option. Kumalma ka lang at basahin mo ang body language ng mga aso mo at dumaan ka lang. Ang iisipin mo lang ay, mga aso ko, makikiraan tayo hindi natin teritoryo to kaya behave kayo. By the way, hindi yun ang topic natin today. Ang topic natin ngayon ay about kay Lapu-Lapu. Pero bago natin pag-usapan si Lapu-Lapu, ay pag-usapan muna natin ang dominant at submissive dogs. Ang mga submissive dogs ay yung mga asong hindi palahamon ng away. Yung mga aso na mapapagkain or mapalaro with other dogs ay hindi magsisimula ng gulo. Ang mga dominant dogs ay kabaliktaran nun. Yun yung mga gusto makipaglaro ng kapwa-aso niya ay mamaya pikon na siya, bigla na niyang kakagatin, bigla na mag-aaway. Yun yung mga aso na pag tumaas lang ang level ng energy ng ibang aso ay aawayin agad niya. Ito, bigyan ko kayo ng example. Yan ay sign ng dominance. Itong nagagrowl ay si Victoria, tapos si Senyora yung nasa gitna, and then si Tala yung nasa gilid. Doon sa mga old videos namin na shinare ko ngayon lang ay si Senyora yon at saka si Tala, di ba? Talagang papatayin na ni Tala si Senyora, pero ngayon tingnan mo, magkaibigan na sila. Okay mga boss amo, ang tip for the day ay, kung dominant ang aso mo, dapat mas dominant ka sa aso mo. Ilaglag kita dyan Dahil kapag mas dominant ang aso mo, etong growling ni Victoria na to, at si Tala nandun sa dulo, wala na, rumble na yan. Ito naman si Pilipinas at si Arabia. Itong dalawang aso ko na to, dominant dogs tong mga to. At nandyan si Pangarap, diba, sumilip. Si Pangarap ang example ng submissive dog. Okay, so balik tayo dito sa dalawa. Kapag hindi mas dominant ang behavior ko dito sa dalawang aso ko na to, wala na, rumble na yan. Magra-rumble sila kasi pareho silang dominant, walang gustong magpatalo. Kaya anong purpose ng alpha? Unang-una, dapat mas mataas or mas dominant ka sa mga aso mo. Kagaya nito. Yan. Nag-eye contact sila sa akin. Yan, si Arabia, umupo na siya. Si Pilipinas ay umupo na rin. Ang pag-upo ng aso at relax ang mukha, relax ang dila, yan ay sign ng submission. Ibig sabihin, kahit dominant sila, nagsasubmit sila sa akin kasi ako ang mas dominant. At sa mga ganitong senaryo, kailangan hindi mo sila iiwan nang hindi sila kalmado. Kasi kapag ginawa mo yun, mag-aaway ulit sila. Gaya niyan, nag-down na si Arabia. Okay, ito naman ang istorya ni Lapu-Lapu. So, nakita niyo yung previous video, meron talagang alitan between Orange and Lapu-Lapu. At ito makikita niyo na si Lapu-Lapu ay nakapag-develop ng territorial instinct within sa limit ng kanyang cage. Okay, sa harap ng cage niya at lahat ng lumalapit diyan tatahulan niya. So, nangyari dito ay padaan lang si White at si Orange at biglang sinugod ni Lapu-Lapu si White. Yan. Si White at saka si Orange ay sumugod kay Lapu-Lapu doon sa cage ni Lapu-Lapu. During this time ay nandun kami sa dome at nagkakandak kami ng feeding ritual. At yan, makikita nyo na nandyan na rin yung mga Rottweilers, the dominant Rottweilers, pumasok sa loob at nakipagkarambola sa kila White. At yan, si Lapu-Lapu na ilabas na namin kasi siyang target. Go, tali! Hey! 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 Huli! Huli! Hey!
Okay, nakita nyo yun, touch. Hindi yun masakit ha, as in touch lang yun. Parang kinalabit ko lang si Bullet at nag-submit siya. Ito namang si Six ay ito talaga napakahirap ng submission ito. So, kailangan mo na kumalma. Ang situation ay masyadong heightened. Makikita nyo dito na magsasubmit din si Six. Meron pa doon? May gulo pa? Yun lang sa ngayon at maraming salamat sa panonood.